Mga kababayan, isang magandang balita na naman ang dumating para sa ating bansa, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng ating presensya sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang iba't ibang hamon sa rehiyon, isang mahalagang hakbang ang isinagawa ng gobyerno upang mas mapabuti ang kakayahan ng ating mga sundalo at mapatatag ang ating mga pasilidad sa isa sa pinakamahalagang isla ng Pilipinas sa South China Sea. At ito nga ang ating tatalakayin ngayon. Isang bagong pondo ang opisyal nang inilabas para sa karagdagang pagpapabuti ng Pag-asa Island. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga ang pondong ito? At paano nito mas mapapalakas ang operasyon ng Philippine Air Force sa lugar? Alamin natin. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng Parabellum sa kanilang post sa X, opisyal nang naglabas ang Department of Budget and Management ng mahigit 46 na milyong piso para sa pagpapatuloy ng basing support system sa Pag-asa Island. Ang pondong ito ay nakalaan para sa ikalawa, ikatlo, at ikaapat na yugto ng proyekto sa ilalim ng revised AFP Modernization Program. Kasama rin sa inilabas na impormasyon ang mga screenshot ng opisyal na dokumento na nagpapatunay sa eksaktong layunin ng pondong inilaan. Bukod dito, makikita rin sa mga larawan mula sa himpapawid ang kasalukuyang estado ng Pag-asa Island, kabilang ang runway nito, harbor facilities, mga gusali, at ang kabuuang anyo ng isla at mga nakapaligid na bahagi nito. Para sa marami, maaaring simpleng balita lamang ito tungkol sa budget allocation. Ngunit para sa mga sumusubaybay sa usapin ng pambansang seguridad, isa itong napakahalagang development. Ang Pag-asa Island, na kilala rin bilang T2 Island, ay isa sa pinakamahalagang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang pinakamalaking natural na isla na kontrolado ng Pilipinas sa rehiyon at nagsisilbing pangunahing sentro ng ating presensya sa bahaging ito ng karagatan. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ang pag-asa ng ating soberanya at karapatan sa lugar. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pagpapaunlad ng mga infrastruktura rito upang matiyak na kayang suportahan ng isla ang mga operasyon ng militar at sibilyan. Kung ating susuriin, hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng mga bagong gusali o pagpapaganda ng mga pasilidad. Ang tunay na layunin ng basing support system ay tiyakin na may sapat na kakayahan ang Philippine Air Force upang magsagawa ng mga operasyon sa malayong bahagi ng ating teritoryo. Kapag mas maayos ang mga pasilidad, mas mabilis ang pagresponde ng mga eroplano sa anumang sitwasyon. Mas madali ring magsagawa ng surveillance missions, humanitarian operations, disaster response, at iba pang mahalagang aktibidad na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Isa sa mga pinakamahalagang asset ng Pag-asa Island ay ang runway nito. Sa mga nagdaang taon, malaking bahagi ng modernisasyon ng isla ang nakatuon sa pagpapaganda at pagpapalawak ng kakayahan ng runway upang makatanggap ng mas maraming uri ng sasakyang panghimpapawid. Ang pagkakaroon ng maayos na runway ay nagbibigay daan upang makapaghatid ng mga supply, kagamitan, at tauhan ng mas mabilis at mas ligtas. Bukod dito, nagbibigay rin ito ng kakayahan sa Philippine Air Force na magsagawa ng regular na operasyon sa lugar. Hindi rin dapat maliitin ang kahalagahan ng harbor facilities ng isla. Ang mga pasilidad na ito ang nagsisilbing pangunahing daanan ng mga barkong naghahatid ng pagkain, construction materials, fuel, at iba pang pangangailangan ng mga nakatalaga sa isla. Kapag pinahusay ang mga pasilidad na ito, mas magiging episyente ang logistics operations. Mas mabilis na makararating ang mga kinakailangang kagamitan at mas magiging matatag ang kakayahan ng isla na suportahan ang mga operasyon sa mahabang panahon. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng pagkakaroon ng matatag na logistics at support infrastructure. Hindi sapat na may mga sundalo o kagamitan lamang. Kailangan ding tiyakin na may sapat na suporta upang mapanatili ang kanilang operasyon anumang oras. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang gobyerno sa paglalaan ng pondo para sa Pag-asa Island. Sa katunayan, makikita natin na unti-unti nang nagbabago ang mukha ng isla kumpara sa kalagayan nito maraming taon na ang nakalipas. Dati, limitado ang mga pasilidad at nahaharap sa iba't ibang hamon ang mga tauhang nakatalaga rito. Ngunit ngayon, dahan-dahan ang umuunlad ang infrastruktura at lumalawak ang kakayahan ng isla na suportahan ang iba't ibang operasyon. Ang pondong inilabas ngayon ay maaaring hindi kasing laki ng ibang malalaking defense projects,
ngunit mahalagang bahagi ito ng mas malawak na plano para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa larangan ng military infrastructure, bawat proyekto ay may mahalagang papel. Minsan, ang mga support facility na tila hindi gaanong napapansin ang siyang nagiging susi upang maging matagumpay ang mas malalaking operasyon. Isipin natin ito bilang pundasyon ng isang bahay. Kahit gaano kaganda ang bubong o dingding, kung mahina ang pundasyon ay mahihirapan itong tumagal. Ganoon din sa military operations. Kahit gaano kaganda ang mga kagamitan, kailangan pa rin ng matatag na support infrastructure upang maging epektibo ang kanilang paggamit. Isa pang mahalagang aspeto ng proyektong ito ay ang pagpapakita ng patuloy na commitment ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mga pasilidad sa mga malalayong bahagi ng bansa. Ang Pag-asa Island ay hindi lamang isang military outpost. Isa rin itong komunidad na tinitirhan ng mga Pilipino. May mga residente rito na umaasa sa mga infrastruktura at serbisyo ng gobyerno para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, anumang pagpapabuti sa isla ay hindi lamang nakikinabang sa militar kundi pati na rin sa mga sibilyang naninirahan sa lugar. Sa mas malawak na pananaw, ang pagpapaunlad ng Pag-asa Island ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na mapanatili ang presensya nito sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga pasilidad, mas nagiging matatag ang kakayahan ng bansa na suportahan ang mga operasyon sa rehiyon. Mahalaga rin itong mensahe na nagpapakita na patuloy ang mga hakbang ng Pilipinas upang pangalagaan ang mga lugar na nasa ilalim ng kanyang administrasyon at jurisdiksyon. Habang nagpapatuloy ang mga development project sa isla, inaasahan na mas marami pang improvements ang maisasagawa sa mga susunod na taon. Ang bawat bagong pasilidad, bawat upgrade, at bawat pondong inilalabas ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin na gawing mas matatag at mas handa ang ating mga outpost sa hinaharap. Para sa Philippine Air Force, ang pagkakaroon ng mas maayos na support system ay nangangahulugan ng mas mahusay na operational readiness. Para sa Armed Forces of the Philippines, nangangahulugan ito ng mas malakas na kakayahan na magsagawa ng kanilang mandato. At para sa mga Pilipino, ito ay isa pang hakbang tungo sa mas matatag na pambansang seguridad. Sa huli, ang inilabas na mahigit 46 na milyong pisong pondo para sa mga susunod na yugto ng basing support system sa Pag-asa Island ay higit pa sa isang simpleng budget release. Isa itong konkretong hakbang para sa pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapahusay ng operational capability, at pagpapatatag ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang unti-unting natatapos ang iba't ibang proyekto sa Pag-asa Island, mas lalong nagiging malinaw ang direksyon ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang direksyong nakatuon hindi lamang sa pagbili ng mga bagong kagamitan kundi pati na rin sa pagtatayo ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na dekada. At kung magpapatuloy ang ganitong mga proyekto, mas magiging handa ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamon ng hinaharap habang pinoprotektahan ang ating pambansang interes at soberanya. Ano naman ang masasabi ninyo sa bagong pondong inilabas para sa Pag-asa Island? Sa tingin ba ninyo ay makakatulong ito upang higit pang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at mga development sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!